Yun mga kabads, so kamusta? Meron tayong bagong butingting, no? Sang mosquito rocket. Ayan. Ang problema daw nito ay ayaw nang gumana, no? So ang problema nito siguro ay ang kanyang battery, kasi yan naman ang kadalasang sira ng mga ganito, battery. Kasi ang battery nito mga kabads ay isang lead acid battery, 4 volt, no? Tapos 0.5 tawag dyan, ampere hour, kung hindi ako nagkakamali. So sabi ng mayari ayaw nang gumana. Tapos ito, chinarge natin, no? Sinubukan natin charge. So meron siyang indicator na siya ay nag-charge. So tingnan natin dito sa kanyang working indicator light. So ito yung kanyang power. Yan, off natin. Tapos yung kanyang switch. So dito pa lang, no, mga kabads, makikita na natin kung ito ay working pa rin kahit naka-charge. Lahat gumagana to, no? Kasi siya ay naka-charge at tuloy-tuloy ang kanyang supply ng power, no? So subukan natin. Dapat ito mga kabads ay pag pinrest natin to, i-on muna natin yan. Pag pinrest natin to at nakita natin umilaw tong green, ay ibig sabihin ay gumagana siya at tuloy-tuloy ang kanyang ilaw habang tayo ay naka-press, long press dito. So subukan natin long press, no? Dapat ay hindi mamamatay yung ilaw na yan, no? Hanggat hindi natin binibitawan yung ating pagka long press. Ayan, papakita ko sa inyo. Sana makita nyo yung video. Ayan, ayaw, no? So sa tingin ko yung battery ang problema nito eh. Kasi naka-charge siya. Dapat ang kanyang power supply ay re-rekta sa battery at yung battery ang magpapasa sa kanyang mga components, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Sa mga ano dyan, no, mga eksperto sa paggagawa ng ganito, pasensyahan nyo na yung aking video. Ako ay nagbubuting-ting lang, no? Ayaw talaga nyo dapat continue lang yan eh, kasi nga ano siya. So buksan na natin to, no, mga kabads. Yan, papakita ko sa inyo. Tatanggalin muna natin siya sa saksakan. Yan, tanggalin natin sa saksakan. Ayan, baklasin natin to. Tingnan natin kung ano talaga yung pinaka problema nya. Pero ang napapansin ko dito talaga ay wala akong ibang duda dito kundi ang battery, no? Yung mga ganitong mosquito rocket ay napapalitan ng battery, kaso nga lang mahirap maghanap ng ganitong battery kahit sa online ka bumili o maghanap, no? May iba naman ang ginagawa nila dito ay pinapalitan na nila yung battery ng battery mismo ng ng power bank, 3.5 volt. Tapos pinapalitan nila yung components, tapos ginagamitan na nila ng cellphone charger para mas maayos at mas maganda, no? Ito kasi, ayan, makita nyo yung loob ng mosquito rocket. So susubukan lang natin na ayusin, no, kung madadali ba natin. Ayan, ang battery nya ganito. Mahirap maghanap sa online ng ganito. Ayan, so sinusubukan natin ayusin para kung madali natin ay magagamit pa natin, no? So ito yung kanyang buksan natin to kanyang battery. Ayan, dahan-dahan lang para hindi siya mabasag. Ayan. So nakita nyo meron siyang takip. Ang battery niya ay lead acid, no?
So okay naman yung kanyang ano ng mga wire at ang kanyang components ay malinis naman. Minsan kasi mga kabads, ang mga ganitong klase or mga ganitong pyesa ay nagkakaroon niya ng mga puti-puti dito, no? Base sa aking experience lang, kakabutingting, yung mga ganito ay nagkakaroon ng puti-puti dahil sa moist ng battery, no? Sumisingaw kasi yan, no? So buksan na natin to, tingnan natin kung meron pang tubig, no? Ayan. So tingnan natin ibuhos kung merong matatapon. Taktak natin. So wala talaga. Ibig sabihin tuyo na siya. Tuyo yung battery. So subukan natin na ano yun, igupin. Igupin natin kung meron pa tayong makukuha. So wala talaga. Ayan. So okay, sana okay pa yung kanyang components nito sa loob, no, ng kanyang battery, kasi yun yung nagpapa ano nito sa battery function, yung components sa loob para mag-charge, no. So ngayon wala tayong battery solution, wala rin tayong distilled mineral water. So gagamit lang tayo ng tubig ulan, no. Subukan lang natin, wala namang mawawala kasi wala nga tayong gamit. Subukan natin yung tubig ulan. Yan. Konti lang naman ang paglagay na ito mga kabads, hindi dapat kailangan puno, no. Siguro sakto lang na magkaroon siya ng tubig. Ayan, dahan-dahan lang ang pagano para hindi umapaw. Ayan. Tuyong-tuyo na kasi ang loob nito, kaya di na siya nag-charge. So kung ang problema nito mga kabads ay ang kanyang battery, dahil natuyuan siya ng tubig, ay ayan, pwede nyo nga lagyan siya ng battery solution, no, o kaya distilled mineral water kung wala kayong ano nga, sa atin kasi tubig ulan lang dahil yun lang ang meron tayo. Susubukan lang naman natin kung gagana ba yung ating ginagawa, no? Subukan na lang din natin i-check yung kanyang components, no, gamit ang ating tester. Ayan. So bago natin to, ayan, ano, pag nalagyan na natin ng tubig ay subukan natin i-charge, at dapat pag chinarge natin siya ay hindi natin siya tatakpan, no, kasi pag tinakpan natin yan ay puputok-putok yan dahil nga sa pressure ng kuryente at ng kanyang battery, no. Hayaan natin siyang sumingaw, hayaan natin siyang kumulo, kumbaga. Subukan natin i-charge, nalagyan na natin siya ng tubig. So off natin. Siguro kasi ang standard ng pag-charge nito, alam ko nasa 5 hours or 5 hours to 6, no. Ayan, subukan lang naman natin. Ayan, umilaw siya mga kabads, ang kanyang indicator na pag-charge. Ayan. So obserbahan natin, no, yung kanyang tubig, yung kanyang battery. Ang pagkakalam ko dito ay ano to sisingaw yan, aapaw ang tubig or magkakaroon ng ano dyan, tubig, no? Kasi pag tinakpan natin yan, tatalsik ang ating takip.
no? Nalagyan na natin siya ng tubig, sakto lang. Ngayon, wait lang, dagdagan natin ng konti. Kasi ito yung tuyo siya eh. Dapat mabasa ang kanyang ano niyan eh. Ang kanyang component sa loob. Kung kayo ay magdi-DIY ng ganito, no, ingat-ingat lang, no, kasi live. Ayan. Ayan, napapansin nyo. Nag-ano na siya. Lumobo na. Ayun, no. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Ayun, no. Makikita nyo ba? Ayan. Lumulobo na siya. Yung tubig nagkakaroon na ng bubble. Oh, ayan. Bubbles. Ibig sabihin, nagcha-charge. No? Ang tubig ulan kasi ay mayroong electrolytes. No? Kaya pwede siyang pang DIY. Sa ibang mga ano kasi ginagamit din yung ulan sa kanilang battery ng sasakyan pag sila ay nagdi-DIY. Battery ng sasakyan, motor. Ayan. So dito susubukan natin kung gagana. Tsaka yung mineral water, no? Distilled mineral water. Yung nabibili natin dyan sa mga market. Ayan, pwede gamitin yung pang DIY sa ating mga battery, no? Ngayon hintayin natin siyang mag-charge, no? Siguro kailangan i-charge natin to ng medyo matagal-tagal dahil matagal to siyang hindi na nagamit or natenga, no? Sigurado ako dyan ang loob ng battery ay ito yung tuyo, no? Yung component niya ay okay naman, no? Wala naman ako nakikitang parang lumuwag. Ayan. So antayin lang natin. Dagdagan pa natin ng konti ng tubig. Sisip-sip kasi yan eh, yung components sa loob. Sisip-sip ng tubig yan. Ayan, napapansin nyo. Ayan, umaapaw. Ibig sabihin nagcha-charge yung battery. Ayan, o. Ayan. Ayan. So, sinubukan natin buting-tingin to, no? Kasi sayang naman kung itatapon natin, no? Baka pwede pa natin magamit. Sayang naman, diba? Mahirap maghanap ng ganito battery sa online. Yung iba ginagawa nila, pinapalitan nila to ng battery. Yung battery ng power bank, yung 3.5 volt. Tapos itong components nya pinapalit nila dyan, yung sa charger ng cellphone. Ayan, ganito. Yan yung pinapalit nila dito, no? Para mas sa tingin ko mas okay yun eh, kasi mas tatagal siya kaysa dito, no? Kasi mabilis nang tumatuyuan ng tubig at masira ang kanyang battery, no? So charge lang muna natin siya at papakita natin kung gagana ba yung ating ginawa na nilagyan natin siya ng tubig ulan, no? So antay-antay lang. So yun, no, mga kabads, chinarge na natin siya ng 4 na oras. So iniintay ko kasi na mag green light siya, no, ang kanyang indicator light. Ayan, dapat magkulay green yan eh, pero hindi na tayo makapag-antay. Ay susubukan na natin siya, no, kung meron siyang voltahe ang kanyang battery at kung gagana ang kanyang itong screen, no. So ikakabit na natin siya, tatanggalin na natin sa saksakan, no. So tayo.
So yan, tinanggal na natin sa saksakan. Safe na tayo. Tanggalin na natin siya. At ayan. Ibalik na natin yung kanyang takip, no? Ayan. Subukan natin kung gagana na siya. Gahanap tayo ng lamok. Ayan. Idiin nyo lang yung kanyang takip, no, para sakaling hindi mag-leak ang kanyang ayan, takip. Ayan. Balik lang natin siya. Ngayon, gagamitan natin siya ng tester. Titingnan natin kung meron siyang voltahe. No, itong battery niya ay 4 volts. No? So, susukatin natin siya gamit ang ating tester. So, punta tayo sa 20 volt, no? Kasi pasok naman siya 4 volt. Sa 20, hindi tayo pwede magpunta ng 2 volt kasi mababa na. So dito tayo sa 20. So nakikita nyo yung tester natin, no? So yung pula ay positive, ang itim ay negative. Ayan, nakikita nyo. So check natin kung ang battery niya ay 4 volts, no? So dapat hindi bababa doon, no? Dapat siguro dapat nasa 4 volts to 3 volts. Dapat hindi bumaba doon, no? So check natin. Kita nyo ba yung tester? Ayan. Dapat may reading siya. Ayan. So napapansin nyo sa aking tester ay pumapalo siya ng 4 point something. No, dapat mag-stable yan eh. .2 bumababa siya. So naglalaro siya ng ano, no, 4.3 to 4.2. So ito ay kakagaling lang ng charge. Kasi pag nag-charge tayo ay pag nag-check pala tayo ng battery, kakagaling lang sa pag-charge ay meron talagang voltahe yan, no? Mas maganda siguro kung i-check natin yung battery pagkatapos natin i-charge. Pagpapahingahin muna natin siya ng mga ilang minuto para bumaba ang kanyang tawag doon, init, no? Kumbaga init ng battery galing sa pagka-charge. So ngayon susubukan na natin siya, no, na ibalik natin yung kanyang takip. I-check lang natin ulit. Oh, wala patang reading. Negative. So yun, no, 4.3 volt, no. So balik na natin siya. I-off na natin tong ating tester. Diin natin to para hindi mag-leak yung kanyang takip, no. Pwede rin natin lagyan ng scotch tape or electric tape. Wala tayo kasing electric tape, kaya tape na lang muna, no, para madiin lang siya. Ayan. Ayan. Ang ginamit pala natin dito ay tubig ulan, no, dahil wala nga tayong water solution or battery water solution, no, o kaya yung tubig mineral. So balik na natin siya. Saan natin siya nilagay? Takip. Subukan natin siya kung gagana. Sana dapat meron na siyang indicator light, no, yung pag nag-on tayo, pag binuksan natin siya, ginamit natin siya, dapat meron na siyang ilaw na kulay green pag pinrest natin ang kanyang power. Ayan. So pag hindi gumana to, ang problema niya talaga dito ay kanyang battery na mismo, no, dahil sira na
ang kanyang mga components doon sa loob ng battery mismo. So papalitan na natin yan, pero mahirap maghanap ng battery ganyan eh. So next time na video, kung magkaroon tayo ng grasya, makabili tayo ng pyesa, papalitan natin yan, i-convert natin ng battery mismo ng ano. So yan o, nakabit na natin. So hanap tayo ng ano, hanap tayo ng lamok. Dapat magkukulay green yan eh, itong indicator light nya pag pinindot natin to ng long press. So hanap tayo ng gulong ng lamok, tapos tingnan natin yung green nya. Dapat hindi yan basta-basta namamatay or parang nadidrain yung kanyang battery at ang kanyang indicator na working. Ayan, nakalagay. So hanap tayo ng lamok at papakita natin kung ayos na ba to. Yun no mga kabads, so nabuo na natin yung mosquito rocket na nag-DIY tayo, na ginamit natin yung tubig ulan sa kanyang battery. Kasi nung ginamit natin siya ay lobat at wala ng tubig, no? So ngayon susubukan na natin, dahil chinarge ko siya ng 3 oras. Siguro naman ay gagana siya, no? So ang standard ata ng pag-charge nito ay 5 oras hanggang 6 na oras, no? So sana gumana. So nakikita nyo dito mga kabads, may salitang working. So pag nag-long press tayo, binuksan natin to, in-on natin yan, at nag-long press tayo, lalabas yung kanyang ilaw, no? So susubukan natin long press. Ayan. So nakikita nyo yun, tumunog. Ayan, umusok dahil may lamok. Yan, nilong press natin siya. So okay na siya, no? Mukhang effective yung ating ginawang DIY na tubig, yung ating tubig ulan yung ating ginamit pala, no? So subukan natin ulit kung ayos pa talaga tong kanyang itong net, no? Long press natin ulit. Yan. Tapos ano natin ng tubig, pisikan lang natin, no? On natin, tapos long press. Ayun, nakikita nyo. Ayan, gumagana siya. Ayan. So yun lang na mga kabads. So effective yung ginawa natin. So kayo, kung kayo ay merong ganito, huwag nyo na lang itapon, no? Pwede pang magamit yan kung hindi pa sira yung mechanism ng kanyang battery, yung mismong components niya doon sa loob ng battery. Yun kasi ang nagpapagana dito at nagpapacharge sa kanyang battery. So yun lang yung ating DIY, naayos natin, nadali natin to, no? So pag nag-DIY nga kayo ulit, ay dapat gumana siya, tapos i-charge nyo siya ng 5 oras hanggang 6 na oras. Yun ang pagkakaalam ko na standard niya. So subukan natin ulit, no mga kabads. Long press. Oh yun, lakas, no? So ang tagal niya mawala. Ayan, oh, andyan pa rin yung green. So ibig sabihin ayos siya, gumana yung tubig ulan. So yun lang, no? Maraming salamat mga kabads, at sana huwag yung kalimutang mag-like na lang. Ayan, ang lakas. Ulitin natin. Ayan, oh. Ayan, ang lakas, no? So maraming salamat mga kabads, at ingat kayo. God bless.